mga vlogger, volunteer, nagsasakripisyo para sa ating pamahalaan, para kay Pangulong Marcos at sa ating mga kababayan, pabuhay po kayo. Suportahan natin ang lahat ng mga vloggers na nagbo-volunteer na tumulong sa ating gobyerno at may malasakit kasi sila ay Pilipino katulad ko. Lahat tayo ay Pilipino. Yung mga vlogger na mapanirang uri, yung mga vloggers at politiko na walang nakitang kabutihan, puro kasamaan ang sinasabi, puro fake news dahil galing sa fake news factory ang kanilang pinanghuhugutan, huwag kayong maniwala dyan. Masisira ang pamilya nyo. Masisira ang buhay nyo. Dahil mapanlin lang yung mga yan. Dahil yung mga yan ay may director, may producer, may financer. So hindi yan gagawa ng matino. Pera lang nakatingin yan. Okay? Akaunti na nga sila. Nakakawin ng windang. Uy, mayroong grupo. Alam natin kung saan galing. Galing sa mga yung mga vloggers ng Maka Duterte. Aba, ang panawagan ngayon, dapat daw mag-resign na si Attorney. Mag-resign na raw, kaupo pa lang, 3 araw pa lang ngayong araw na ito. Pinagre-resign na siya si Attorney Claire Castro, Undersecretary ng Presidential Communication Office at Malacanang Press Officer. Pinagre-resign na nila. Wow, sino kaya? Ka-appoint lang ng Pangulo. Parang ang pinapalabas nitong mga vlogger pro-Duterte ay makakasira daw kay Pangulong Marcos si Castro. Aba, bakit sa tingin ba ninyo ginawa ni Castro yung kanyang mga banat kay Duterte at paliwanag doon sa nakaraang 2 araw nang walang go signal sa Pangulo yun? Hindi yun ilalagay sa posisyon kung walang kasunduan sila. May basbas sa Pangulo yun. Claire, bahala ka na. Labanan mo ang fake news, ipagtanggol mo ang gobyerno at ang ating mga batas. Sabihin mo kung sinong gumagawa ng mga paninira at pagpapakalat ng fake news. Yan ang order sa kanya. Hindi gagawin ng isang abogadong Attorney Claire Castro na broadcaster na, lawyer pa, at vlogger. Hindi niya isusubo ang kanyang pagkatao sa taong bayan kung sarili ng diskarte nyo. Dahil pag ikaw ay nanumpa sa Office of the President, binigyan ka ng trabaho ng Pangulo, merong laging tagubilin, merong instruction dyan, meron kayong pinagkakasunduan ng Pangulo na dapat mong gawin. Hindi mo pwedeng gawin nang hindi alam ng Pangulo. Bago ka manumpa, maraming meeting yan. Bago ka ipakilala sa publiko, maraming meeting yan between President, appointing power, at yung inia-appoint. Tinatalakay nila kung ano ang kanilang dapat gawin. Tinatalakay nila kung sino ka, aalamin ng Pangulo, kung ano ang kakayanin mo, ano ang agenda mo, anong maitutulong mo sa kanya. May usapan yan. 2 araw pa lang nagsasalita si Claire. Gusto ng mga vlogger na Duterte mag-resign na raw. Sino kayo? Ang feeling nyo, para din yung amo nyo na parang ang feeling niya, siya pa ang presidente. Si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, sibilya na yan. Wala ng power yan. Tapos nagmana kayo sa kanya, si Duterte ka magsalita, akala mong presidente pa, utos ng utos, pati ang Pangulo inuutusan. Sino naman siya? Para sundin. Wala. Kita mo sa malaking mga bansa sa buong mundo, ang umaalis at bumababang presidente, hindi nakikialam sa incumbent president. Hindi nakikialam sa mga policy at programa. Pinababayaan niya bilang respeto. Dito lang naman sa atin Si Digong lang naman Si Gloria Macapagal Arroyo, si Erap Estrada, sino pa mabuhay na presidente. Hindi sila nakikialam sa policy at programa ng Pangulo. Kasi alam niya, yung Pangulo ay merong authority. Ba't nakikialam kang dating Pangulo? Galing ka na dyan. Yan ang ugali ni Digong. Lahat nakikialam. Lahat gustong pakialaman. Gustong diktahan ang gobyernong ito. Hindi naman pwede yun. Tapos na yung power mo Powerless ka na Ngayon, yung mga kanyang followers, supporters at mga vlogger, ganti ng ginagawa. Nagmana sila sa amo yun. Nagmumura. Puro panlalait. Tapos ngayon, utusan mo mag-resign yung ka-appoint lang. Sino kayo? Sino ka? Sino ka? Tatawa lang. Sino kayo para sundin ng Malacanang? Sino kayo para sundin kayo ni Claire na siya mag-resign? Hindi naman kayo ang nag-appoint sa kanya. Uulitin ko. Bago ini-appoint ng appointing power ang isang government official, maraming meeting yan. Maraming pag-usap na masinsinan yan. Kinikilala nila ang isa't isa. Ano ang agenda nila? Ano ang gagawin mo? Ano ang may tutulong mo sa akin? Tatanungin yan. Halimbawa ako sa presidente, Attorney Claire,
Ano bang may tutulong mo sa akin? Sasabihin mo kung anong idea mo, kung anong gano'n. Pag nagustuhan ko, okay yan. Pag meron pa akong gustong idagdag at sasabihin ko yan bilang Pangulo. Ganun po yun. Hindi naman yung tinawag, halika Claire, manumpa ka, ikaw na yung secretary. O halika, manumpa ka, ikaw na yung spokesman. Hindi po gano'n. Para kayong mga sanggan. Mga vlogger lang kayo, pare-parehas tayo. Pero aralin nyo ang inyong sinasabi. Kasi sisispa at sisipang pabalik sa inyo kapag mali ang inyong sinasabi. Katulad nito. Nakakadalawa na kayo sa akin. Sa umagang ito. Yung mga vlogger nyo, pinalalabas, nanalo na kayo, kinatigan na kayo ng Supreme Court dahil may utos na in 10 days, magpaliwanag ang Kongreso at Senado, mali rin yun. Ay paliwanag ko na kanina, parte ng due process yun, rule of law. Ito na naman, pinapalabas nyo si Claire Castro, sarili lang niya yung ginagawa niya. Para banatan si Duterte at kung ano sinabi niya. Hindi, may blasbas yan, may order yan, may agreement yan, may kasunduan yan. Alam ng Pangulo ang ginagawa ng kanyang tauhan. Hindi pwedeng lumihis. Kasi pag lumihis ka, pwede kang matanggal o mag-resign ka. Pero bago mangyari, lalo ngayong bagong-bago, talaga nakalinya yan sa kung ano ang kasunduan. Ang grabe kayo, mapanlin lang, pare-pares na kayo, naghawa-hawa na kayo. Puro talaga sa tama yung sinabi ng Executive Secretary Bersamin. Fake news factory kayo. Kayo yung gumagawa ng mga fake news, factory ng fake news, kayong kampo, kayong grupo kayo. Yan ang sabi ni Bersamin, Hindi ako, inire-relay ko lang. Kayo ang factory ng fake news sa Pilipinas.